nakaharap pa ang isa po sa 5 babaeng nahanap namin. Sino ba? Si Sharon Santiago. Pasok! Saan kayo nagkakilala ni Mang Romy? Nakatim po sa San Vicente, nagpagawa po siya ng sasakyan sa sa talyer. Tapos hindi niya po ako pagkatapos po nung nagpakilala po siya sa akin, akala ko binata ka! Hindi! Binata! Sandali, Sharon, ang tanong ko, sa edad ni Mang Romy yan, naniwala ka bang binata? Ayun po, sabi niya sa akin eh! Malay ko ba may anak na? Nahimatay ako ulit. Pakataw siya ako! So, diretsa ang tanong, Sharon, na-in-love ka kay Mang Romy? Opo, nahulog po yung loob ko sa kanya! Kasi Diretsa sabi ang niya tanong binata siya. din, niligawan ka ni Mang Romy? Sa text po! Nag-text siya sa akin, inuha niya yung number ko! So, diretsa ang tanong, sinabi mo may anak kayo, nagbunga ang relasyon ninyo. Opo! Yung po ang niya sa akin, dinalabas-labas siya po ako! Ate Madeline, kilala mo ba si Sharon? Mafe? Mang Romy, diretsa ang tanong. Nagdadya ako sa magulang ko! Dalawa lang po ang tatanungin ko sa inyo. Nagpakilala po ba kayong binata? Oo. Bakit po? Sa akin naman po, subok lang. Subok lang kung papatulan niya ako. Subok! So sa makatuwid, nanligaw po kayo, Mang Romy. Dahil nga po sa kakulangan ng pagmamahal sa inyo ni Ate Madeline, Kasama po yun. kailan po ang naging relasyon ninyo kay Sharon? Bali, 1 taon din po mahigit. So pinagsabay po ninyo si Sharon at si Lorna. 2010 po. Paano kasi matanda na yan eh? Akala ko po binata siya eh. Hindi ko naman po alam na may anak siya at saka may asawa. So ilang taon na ang bata? 4 na buwan na po. Wala ba na siya sustento? Hindi niya po ako sinustento hanggang sa nanganak ako. Wala. So nung nalaman niyang buntis ka, tinapos niya ang relasyon niyo? Opo, hindi na po siya nagpakita sa akin hanggang sa nanganak ako. Wala siyang binigay. Wala siyang binigay na sustento hanggang sa nanganak Kailan mo ako. nalaman? Kailan mo nalaman na may asawa pala siya? Natuli lang po, bago siya umalis. Bago siya nabasa ko po yung text, iniwan niya po sa lamesa. Tapos po, buntis na po ako, malapit na po ako manganak. Iniwan niya po ako. Wala po akong badak na takbuhan siya eh. Aho. Kaya naman po ako hindi nagpapakita sa kanya dahil yung mga kamag-anak niya pinagbabantaan ako. Gusto ko po sana, bago ako umarap sa mga magulang niya, mga kapatid niya, yung mapatunayan ko muna na hindi ko pinababayaan yung bata eh. So ang tanong ko po, Mang Romy, paano na po ngayon si Mafe? Naisip niyo rin po ba kung anong magiging pakiramdam at damdamin ni Ate Madeline kapag nalaman niya na eto si Romy, may sinubukan, eto ang naging resulta, nagkaanak? Sana naman po mga kasawsawan at mga kapatid, hindi pa maging huli ang lahat. Para sa mga babaeng nandito sa pula, nais namin kayong matulungan. Gusto namin na kahit paano, sa tulong ng ating trio tagapayo ay makabangon muli kayo dito sa sitwasyon na ito at sa problemang ito. At ang mga bisita naman nating nasa puti, lalo na para kay Mafe at kay Ate Madeline, nais din po namin, Mang Romy, na sa tulong ng trio tagapayo ay maunawaan po nila at matanggap ito pong sitwasyon na ito na kayo po ay may bagong anak at hangad din po namin, Mang Romy, na matigil na po ito. Matigil na at maunawaan po ninyo na may mga damdamin pong nasasaktan dito po sa mga nagagawa ninyo. At tanging trio tagapayo lamang po ang makakapagbigay linaw niyan sa inyo. Titigilan ko na talaga ito dahil dapat lang po kasi
Mahirap naman po na, kaya nga sagasaan natin ang sagasaan ng buhay ng iba para lang tayo. Masabi natin na tayo ay nakakaingat. Hanggang ngayon ba naalala niyo pa yung mga hindi magagandang nangyari sa inyo? Kasi kailangan mawala na siya. Pag hindi siya mawala at palagi niyo naaalala, maapektuhan kayo masyado. Kung tayo man bilang tao ay marunong masaktan ang ating damdamin, marunong maaburido ang ating pag-iisip, ganun din ang ating kapwa. Bago lamang po ang final message ng ating trio tagapayo, Mang Romy, nakalimutan ko pong tanungin kayo. Sa tatlo po ba, kanino po ba ninyo masasabing siya ang gusto ninyong maging pasahero ng habang buhay? Talagay ko, mama ko na lang. Para wala nang problema. Sure na ba kayo dyan? Para wala nang problema. Para wala ng problema, sure na kayo? Sure na po ako. Mukhang meron pong naging magandang kasunduan matapos po ang counseling kasama ang ating trio tagapayo. Hindi po ba, Attorney Ben? Tama po yun, Chang. At kunin ko muling pagkakataon nito yung sa kalagayan ni Mang Romy. Alam niyo po, maraming batas ngayon na nagbibigay ng pribilehiyo sa mga senior citizens na katulad ninyo. Gayunpaman ay nais kong ipaunawa sa iyo na ang pagiging pribilehiyo ng isang senior citizen hindi po sumasaklaw dun sa mga pinaggagawa nyo dito sa mga kababaihang narito sa pula at lalong higit nandyan sa iyong kanan at sa iyong kaliwa. Gayunpaman ay yung tanong ko sa iyo na kung tayo ba ay papanaw dito at magpantay na ang ating dalawang paa. Nais ba natin ang maiwan natin dito sa mundong ito at ang may pamana natin ay kaguluhan sa ating kapwa? O nais natin ay kapayapaan ang ating maiiwan? Kayo po ang sasagot nito, Mang Romy. At sana kahit ako ay isang bata, kunin mo na mas maganda na maging pribilehiyo ang tayo ay mawala sa mundong ito ng ating maiiwan ay kapayapaan sa ating kapwa. Yun lamang. So nangyayari po dito, alam niyo, Mang Romy, kaya kayo tinanong kanina, di ba? Tinanong ko, sa tingin niyo, gano'ng katagal pa ang itatagal niyo sa mundong ito? Tapos sabi niyo matagal pa. Hindi ho, mabuti yung medyo meron kayong alam na plano. So sinabi niyo, 5 years siguro kaya ko pang magtrabaho. 5 years, ibig sabihin, 5 taon pa lang ang inyong anak dito kay Sharon. So 5 taon na lang ang kaya niyong isuporta dun sa bata. Hindi niyo makikitang lumaki. So ano ang mangyayari dyan? Kung nag-isip kayong maigi, di sana hindi kayo nagkaroon ng bata na mapapabayaan na naman. Di ba palagi sinasabi, you have to grow older and wiser. Yung pong pagtanda, nakita ko doon. Pero yung nandun yung wisyo po, wala pa po yata tayo doon. At parang tayo umaakto ng 16 anyos. Sana maintindihan nyo na hindi po ganoon. Yun lang. Kuya Romy, sana noon pa lamang, nung nalaman mo na ang dahilan kung bakit hindi ka pinakakasalan ni Aling Madeline ay sana'y nagbago ka na. Naging hamon sana sa iyo na sinasabi ni Aling Madeline na kaya hindi kita pinakakasalan dahil palikiro ka, nabababae ka. Sana naging hamon sa iyo yan na patunayan mo na hindi ka ganon. Bagkus iba ang pinatunayan mo na kaya mo pang magkaroon ng maraming babae. Kaya hindi pa huli ang lahat. Ngayon, binigyan ka ng pagkakataon dahil nagkasala ka, Kuya Romy. Binigyan ka ng pagkakataon, pinatawad ka ni Aling Madeline. Sana naging isa ring daan yun upang magbago ka. Pero hindi eh. Hindi huminto doon. Pinatawad ka na, hindi huminto. Dahil may ginawa ka naman uli. Pero hindi pa rin huli ang lahat, sinasabi ko. Ilagay ninyong dalawa ang iyong sarili, ang iyong relasyon sa biyaya ng Diyos. Salamat po. Salamat po sa ating trio tagapayo. Paano ni Mang Romy
Yung magsustento siya sa anak niya, tutulungan na lang po namin. Para meron siyang pambiling gatas sa anak niya. Yun na lang po. Maswerte pa rin po kayo, Mang Romy, dahil sa pangatlong pagkakataon ay patatawarin pa rin po pala kayo ni Ate Madeline. Siguro po, eto na yung pagkakataon, Mang Romy, na marinig po ninyo ang damdamin ng anak ninyo. Sana po hindi na maulit yun. Ako ko sa iyo. Hindi na maawa. Sharon, mukhang napagkasunduan na lamang na kayo ay bibigyan ng sustento ni Mang Romy. Magkano ang napagkasunduan? 1,500 kada linggo, kada buwan? Kada buwan po. Mang Romy, tanong ko po, baka naman po may iba pa, baka magulat pa kami. Salamat po. Baka meron pa kayong nais na sabihin kay Ate Madeline, sabihin nyo na po. Maraming salamat na patawad mo. Pangako ko siya hindi na maulit. Sana naman isang pakiusap ko rin sa iyo. Huwag puro langgunisa na lang ang atensyon gagawin mo. Sama mo naman ako sa langgunisa. Salamat. So siguro po, Mang Romy, dapat lang po na makahingi po kayo ng paumanhin sa tatlong babae pong na ito na nasa pula. Lord, patawarin niyo sana ako sa mga pangyayari. Hindi naman natin sa katakalain na hahantong tayo sa ganitong sitwasyon eh. Pare-pareho naman tayo may pagkakamali. Malaki pa ang pag-asa niyo sa buhay kasi mga bata pa kayo eh. Kalimutan na lang natin yung mga nakaraan natin. Ikaw naman, hayaan mo. Hindi ko pababayaan yan hanggat kaya ko. Gagampanan ko ang tungkulin ko sa inyo mag-ina. Yun lang ang mapapangako ko sa iyo. Patawarin niyo sana ako. Lorna, Lizelle? Ako po, mapapatawad ko naman po siya. Ito yung kay Ate Madeline, sorry po kung yun nga, sa nagawa ko sa inyo. Hindi ko lang po yung ginusto eh. Patawad na lang po. Lorna? Kung nangyari man yung dapat, hindi dapat mangyari. Pasensya na talaga kayo. Nagipit lang talaga. Yun lang po. Sharon? Bahala na po siya sa bata, hindi ko po siya papatawarin. Sana rin bigyan mo ng karapatan si Mang Romy na makita at makilala yung bata kasi siya naman din ang ama at may karapatan din ang bata na malaman ang katotohanan kung sino ang kanyang ama. Hindi ko naman paalisin sa kanya Oo. yun. Salamat kung ganon. Ate Madeline, meron ka pa bang gustong sabihin kay Mang Romy? Wala na po. Pinapatawad ko na po siya. Mang Romy, tulungan niyo rin po si Madeline. Kasi wala pong ibang makakatulong sa kanya kundi kayo rin po. Diba?